Dumating na kahapon ang unang batch ng mga Pinoy na biktima ng human trafficking sa bansang Myanmar. Si JM Pineda ng PTV para sa Balitang Pambansa. Hindi akalain ni alias Ben na magiging scammer ang trabaho niya sa Myanmar. Nasilaw siya sa laki ng alok ng kanyang recruiter bilang isang agent. Pero pagdating sa Myanmar, love scam pala ang papasukang hanap buhay. Ang work namin is magpapanggap kami na rich guy o rich women, and then kukunin mo yung trust ng client. Pag nakuha mo na yung trust ng client, pipilitin mo sila mag-invest sa platform niyo. Sa Telegram na nakilala ni Ben ng kanyang recruiter na siya na rin nag-ayos ng papeles. Mabilis na kinagat ni Ben ang malaking offer. Pero kalbaryo pala ang kapalit niyan pagdating sa Myanmar. Mahirap talaga dun eh. Papangakuan nila kayo ng mataas na sahod, tapos pagdating nyo dun, hindi naman mauubos din sahod nyo, kakapay nila. Pag di kayo naka-reach ng quota, ibibilad nila kayo sa araw. Tapos may mga times na wala kayong morning break. Almost 17 hours kami nagtatrabaho dun eh. Babad kami sa work. Kasama si Ben sa unang batch ng mga Pinoy na napauwi ng pamahalaan mula sa isang scam hub sa Myanmar. Problema lang ngayon ng pamahalaan, ang tagal ng pag-process sa mga papel ng iba pang OFW. Yun ang number one challenge sa maraming iba eh. At hindi lahat sabay-sabay pwedeng tumuloy kasi ilog lang yun eh. Tapos hindi mapoprocess agad ng Thailand. Isa pa, malayo ang Mae Sot sa Bangkok. Yung Mae Sot, yung border town ng Thailand, is about 8-hour drive to Bangkok. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers ang tulong sa mga repatriated OFW. Sila po itatanggap ng financial assistance, no? Meron nakahandang 50,000 sa DMW at 10,000 mula sa OWA, no? Maliban doon, yung legal assistance na napaka-importante ibibigay po natin. May reintegration program din tayo na kung talagang hahanap sila ng matinong trabaho una dito sa ating bansa, pwede natin silang i-refer, no? Yung gusto mag-upskill, andyan po ang TESDAT. May paalala naman ng DMW para hindi mabiktima ng illegal recruiters. Usually, social media po yan. Ano? May matatanggap kayo sa FB, sa Messenger. Pagkatapos, pagka pinatulan mo yan, so may makakausap ka, hindi naman sasabihin sa iyo yung tunay na pangalan, tapos mag-meet kayo sa isang lugar, yun na, iaayos na nila yung mga dokumento mo para ikaw ay bumiyahe. Doon sa backdoor, hindi ka naman dadaan sa regular eh. Hindi ka dadaan dito sa Bureau of Immigration. Dadaan ka doon sa Zamboanga or sa Palawan, tapos sasakay ka ng barko, maglalakad ka na ilang araw. Napakatagal ng biyahe, no? Yung palang alam mo na eh. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa.